Welcome guys, tara pag-usapan ulit natin ang price action ni BTC. Paalala ko lang, this is not financial advice, this is educational purposes only guys. Based on the chart, nakikita natin ay rejected ulit tayo sa 200 EMA natin. Hindi tayo tumawid pataas. Kaya yung breakout confirmation natin, wala. Rejected tayo. Ibig sabihin, si Paul di nagawang i-push pataas. Then si Bear ang nagwagi kasi na-push tayo pa ilalim. Di tayo nag-breakout dito sa parallel channel natin. Ito yung sinasabi kong parallel channel natin, yung tinawag natin nung nakaraan. Dapat makabasag tayo dyan. If ever di tayo tumawid dyan, still nasa downtrend pa rin tayo. Dito pa rin tayo sa trendline natin. Tapos nasa ilalim tayo ng 50 EMA natin. Then 200 EMA natin. Nasa ilalim pa rin tayo guys. Sabi ko sa inyo, yung bullish divergence natin mahina yan. Walang tulak nangyari pataas. Hanggang ngayon, nasa low pa rin tayo ng megaphone pattern natin. Yan, megaphone pattern is a very signal guys. Possible kung di tayo tumagos doon, possible ganyan tayo. Ganun mangyayari sa atin guys. Kailangan natin may push natin ito pataas para lumabas tayo sa downtrend natin. Then mag-trade tayo sa labas at magkaroon tayo ng bagong trend. Kaso wala hindi tayo tumagos. Dito maganda para sa trend natin. And then kay Ethereum, nahihinaan ako Ethereum. Medyo mahina ang galaw. Until now, hindi pa rin tayo na babagsak dito sa ating trend line. Nasa loob pa rin tayo ng downtrend. Kailangan mai-push natin ito palabas para yung alt season natin ay tumuloy na. Hanggat nasa loob tayo ng downtrend, still wala tayo makikita alt season. Sa mga balita natin, ayun, sabi dito, sa Well Insider, just in South Korea, authorities are considered sanctions against BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitonics, and KCX for providing service to the citizen without the appropriate mass report. Ako sa inyo guys, tinitong muna kayo sa top 10 siguro na mga exchange para sigurado tayo hindi tayo bank-run. Experience ko na kasi dati yun kaya mahirap na. Doon tayo sa safe. Then United States Agency for International Development, USAID, memo refused to leverage the blockchain technology for distribution where dito sinasabi gusto ng United States Agency na magkaroon ng development sa blockchain distribution to where kasi kaya diba ang blockchain andyan to internet. Ito gusto nila wired old school pa kung paano yung bank transfer noon. NYC Vice Proposal for permit staking for Bitwise ETF ay maganda to kasi
mas dadami ang buyer ng Ethereum ETF, mas mapupush yung price. Pop.fun introduce PumpSwap in native text. Ayun, common naman na yun, mga ganon. Yun nga lang, no fees, saving user more great tools. Yun nga lang, ingat pa rin kayo kasi mga rug pull pa. European Commission warns the EU must urgently prepare for the very real threat of large-scale war with Russia. Ay, ito na naman sila. Ewan ko lang, kaso tingnan natin. Ay, yung mga drone fan dyan. Number 1 ako dyan. Drone rating is now live on Solana. Good news dito. Maganda to kay drone dahil mas marami papasok na liquidity. Yun lang yun. Mas magiging limit na yung kanyang network. Ay, maganda naman na ang drone eh. Ayun lang. Then, liquidation natin. Check natin. 24 hours. Ito. May napupukbak sa taas. Tingnan natin kung kakatawin to. Possible. Kuhanin din to agad. Bis lang yan. Then, 12 hours. Ayun, marami kang bagyo sa taas. Tingnan si kung uubusin ito mamaya 8:30. Baka 8:30 may reflection na yan. Makakatawin na yan mamaya 8:30. Yan. Then, tingnan natin. Baka may pump mangyari. Marami naka-short eh. Then, balik tayo sa chart natin. Still wise, same pa rin. Wala naman bago. Breakout confirmation natin. Di natuloy. Negative. Ngayon lang. Wala naman. Basta always remember kung ano sinasabi ng chart. Trade as usual. Yun lang. And always remember, trend is your friend. Bye-bye.